Putik, nagkaroon pa ng part 2 to. Ayun, napauwi na yung may-ari, tapos sumabog naman tong lintik na hanip na to. Pumutok yung ano eh, yung matawag dun, betlog. Tawag nila ano eh, radiator ball. Pero hindi radiator ball yun eh. May ibang tawag dun yun oh. Yun oh, puta, nag-crack oh. Sumirit nga yung coolant dyan, nasayang yung coolant. Putik. Tarangis talaga. Tapos yung fan hindi siya nag-automatic. Yun, naisip ko naman baka dahil dun. Pero kung dahil man dun, dapat mauunang bumukas yung rod cap eh. Dapat dito maunang pamulo eh. Bubulwak ng bubulwak dito eh. Ano nangyari dito eh, dito pumutok dito eh. Ibig sabihin talagang luma itong Y connector na ano, yung plastic radiator ball nga tawag nila eh. I-exit pa natin yung putik. Tatanggalin na naman yung carb para ma-exit yun. Tapos to, nag-aalangan nga siya sa charging. So, nag-aalangan siya sa charging. Ayun pala, sama oh. Kaya papalitan na natin ng rectifier. Kasi umiinit, sobra init eh. Ayusin ko na rin yung latag dito na very not good sama putik. Protection video yung ground ginround panis yung ground, ito pala yung ground ginround para magkaroon maraming ground. Papunta sa saan yung punta? The moon. Putik, papunta negative yan putik. Tarangis. What the heck? Hindi naman sa kinukutya namin, kinukutya ko yung gawa. Pinapakita ko ano talaga yung sitwasyon. Expression ko yun. Puta, what the heck? Kasi baka may makapanood na naman, sabihin, mamagaling na naman ako dito. Mamagaling. Papakita ng husay sa YouTube. Kayo mainis Putik talaga. Dami ko gugupitin dito. Subject for reharness. Problem walang leak yung ano, walang sealant yan. Diretso yan yung gasket niya lang. Ibig sabihin goodies pa yung gasket niya. Tuyo eh. Yung grommet lang pinalitan. Ito sobrang negative yan. I-explain ko lang bakit sobrang negative ng harness niya dito. Bukod sa yung ground nilagay sa ground, panis, ground nilagay sa ground. Yung negative ng starter relay diretso sa ground ang nilagay nila ng ground. Ang original setup nito manggagaling to sa neutral tapos sa clutch. May bypass na clutch dun, kaya merong diode. Saan yung diode? Yun, kaya meron nito dalawa to eh. Yung isa para sa secret. Ayun wala na nga dito sa side stand yata to, diba? Tatloan. Ayun, andun hindi nakakabit. Gulo na nito tapos bukod dun, to napansin ko yan sisimula na siya magproblema. Natutunaw na, malamang hindi na mahubad to kasi natutunaw dahil papalitan dito. Babalik namin sa sa stock. Kailangan ibalik sa stock. Ang hilig gumamit ng ganitong tape yung anong tawag dyan, pampainis na tape.
Put. Pampainis na tape. Ayun, pampainis na tape ang tawag dyan. Nakaka-bad-trip pa. Kabad-trip, panoorin to. Dami kong gagalawin dito. Saan ako magsimula? Nahin ko yung supply. Ito muna. Kasi supply. Tapos hanapin ko yung para sa sides, ay sa neutral tsaka sa side stand. Tapos babalik natin yung original setup. Ito, naisip ko na kung anong sisimulan ko. Sinimulan ko na tanggalin yung isang ground, no? Yung ground na ground. Bali yung original setup kasi galing sa battery na negative, baba niya papunta sa body ground ng makina. Usually talaga ang design ground na papunta dito sa starter. Siya talaga yung kukonsumo ng malakas na negative, tsaka yung positive. Kaya nga kung mapapansin nyo, sila lang yung dalawang malaking wire, magkapares na size. Ito kasi yung kukonsumo ng malaki. Tapos yung sumunod doon, yung mga ganitong size na yan na yung mga para sa accessory. Yung isa papunta ng susian, tapos papunta ng, babalik yun papunta ng fuse box. Ito yun, mapapansin nyo, ito yung supply galing ng susian, yung red at saka yung blue yellow ba yan, blue orange saka red black. Sila yung masusuplayan ng positive na galing dito. Yan pupunta ng susian, babalik pag on mo, pupunta dito, tapos masusuplayan niya tong apat. Yan yung accessory line. Yan yung may mga fuse na papunta na ng accessories, punta ng fan, ng ignition, ilaw, busina, tsaka kung ano pang accessories na ilalagay nyo. Yun. Yung isa naman papunta ng positive ng rectifier, diretso yun. Bali yan, galing yan naman dito lahat sa positive terminal ng battery, diretso yun sa battery. Ano ba yun? Ay, ito palang isa. Yan yung pinasok nila, hindi ko na maintindihan. Puntang battery, ito yung papunta ng starter. Ito yung isa yung battery. Ito yung battery. Yan, tapos naka-fuse yan. Pucha, dami tayo ayusin dito Bali gagawin ko, kakalasin yung tanke, yung carb tsaka airbox para maayos ko yung linya dun sa loob. So ito, palitan ko ng mga terminal para mapalitan ng socket para dun sa bagong rectifier. Basta in-exit ko yung carb tsaka airbox. Tapos to kailangan tanggalin para mapalitan. Ito nabasag basag yan dito. Ito diba? Kita nyo yung kamay ko. Yan. Mamaya, tatanggalin ko naman yan para makita. Kasi ang daming issue hindi nga daw nagbukas ng automatic yung fan. Ito, pakita ko rin yung setup. Yan. Tapos meron siyang bypass na na switch dun bypass para sa fan, para in case daw na hindi gumana. So ibig sabihin baka nga hindi gumagana itong automatic pwede ko naman kasi hindi ito automatic wala bang magana. Ay, nakapatay pala yung battery wala pala yung battery mamaya, kasi ito pwede mo i-ground dito para malaman mo kung gumagana yung automatic na kung buo to, para matest mo lang kung buo yung linya mo ng automatic. Ito, didikit mo lang dito. Try ko lang muna to. Ito, exit ko yung bilog din. Putik yung bumungad sa akin. Basag na rin pala Tapos ito yung nag-crack. Yun, dati na siyang basag hindi siya bagong basag. Karagis yan parang ito, parang dilagari yung ganito. Ay, hindi basag to, dito nilagari. Ang basag nga taragis. Basag pala to kailangan talaga palitan. Tsaka yan yung dyan sumirit
lastik. Tapo mo yan. So, binalitan ko tong linya dito para makita yung mga wire. Etong isa, ayan o, tiyatay sa neutral. Nakalutang lang siya ganyan. Ayan yung itsura. Mukhang naputol siya eh. Nandito lang siya sa baba. Wala siyang tinapan. Tapos sa baba, ito dapat dito yan oh, galing ng ground starter. Actually ganyan talaga design. Yung mismong ground nitong starter motor, dun magtatap ng negative. Kaya pupunta yan dun. Tapos yung positive naman nung para mag-start, papunta starter rin. Kaya nga sila yung matatabang wire. Tapos galing naman ng ground dito originally dito nilagay ng yun eh, ng Honda eh, ng Super 4 eh. Tapos ito yun, yan, tatakbo yung ngayon yan, siya yung negative ngayon nung nung accessory line. Tatakbo yan na dire-diretso dyan papuntang san siya yun. Tapos yung isa papunta naman dito sa rectifier negative. Yung positive ayun yung red white papunta naman dun, yung sinabi ko kanina, putik. Ito papalitan ko ng terminal kasi not good So ito, nagawa ko na yung terminal para sa bagong socket, para sa bagong starter relay. Kasi yung starter relay niya negative, ang putik. Pinutol ko na lang, ayun na, mahubad eh. Nanikit na eh oh. Susunog na to, tutunaw na eh. Mahubad. Tapos yan, binalik ko sa original. Bali ito, andyan na ulit yung wire na green kasi dati pinutol yun eh. Nilagyan ng wire, dinugtong papunta sa ground. Yung bubuhayin natin yung neutral switch tsaka yung clutch switch para sa start. Doon kukuha ng negative yung starter relay. Balik natin sa original. Ito binalik ko sa original, binaluktot ko pabalik para ma-shoot ulit yung fuse box kasi nakalaylay lang dito yan, nakatopi yung yung holder nito. Tapos to ni-retread ko na para magamit ulit yung thread kasi ayaw niya bumaon talaga eh, ayaw matornilyo na maayos eh. Yung isa goodies, kaso yung isa negative. Yan, ni-retread ko ulit. Pwede ko na ilagay yung bagong rectifier. Ready naman na to, tsaka yung sa 3-phase naayos ko na rin. Ayun o, ganito ko na yan, bago syempre. Right, inabot na ako ng umaga dito. Oh, maliwanag. Ito okay na tong nandito yung na lang, yung starter relay. Tapos yung sa side stand switch, tsaka yung linya ng ng battery. Yung battery papalitan ko yun, yung linya ng battery papunta sa starter relay. Dito sa sa automatic ng fan, yung negative wala pala siyang binatong ground. Dapat kasi may ground to eh. Papunta ng ground nito. Itong green na to pupunta dito, mabibigyan ng ground to para ito merong reading ground Tapos ito yung mabibigyan ng negative supply papunta ng fan. Bali magne-negative trigger yun. Yung positive galing ng fuse, diretso yun sa isang linya ng ng fan. Ito yun yan, yung blue, diretso yan papunta ng positive ng fan. Yung negative naman galing dito, pupunta dito, pupunta ng fan. Ayun, ayusin na lang na yung setup nito. Tapos yung negative naman ito tsaka yung ground itong negative na to, pwede natin yun ang pick upin papunta dun para maging bypass switch ng fan. Gamitan ko na lang ng tester, putik. Ginawa pala nila dito yung supply mismo, yung positive galing fuse tsaka yung negative supply,
Dinerecho sa fan. Putik. Tapos paano to? Rekta sa fan, no? Tapos walang ground tong ano. Tapos ito, hindi ko alam saan nilagay itong putik na to. Ito nakakabit dyan. Tapos tumakbo dun eh. Ito tayo na ano to. Alam, balatan to lahat para makita eh. Ayun siya, mali eh. Yan, ang binalatan ko ito, lumabas na yung original. Yan yung papuntang fan. Yung ginawa nila, tinanggal yung socket. Ito yung nilagay, no. Tapos ginawang ground yung blue. Yan, pumasok doon, lumabas dito. Ground dito. Tapos yung isang linya, yung orange ba yan? Yung supposedly green, top na orange, umakyat naman papunta doon. Siguro papunta dito yun sa switch. Tapos yung isang blue dito naman pumunta. O siya, hindi rin siya gumana ng ano, automatic. So bali pag pinrest mo yun, mag-automatic to. Hindi rin siya bypass na ano. Kumaga, pagaganahin mo lang yung fan na automatic. Merienda? Putik na yan. Sabi ko babalik ko to. Babalik yung original. Tapos yung switch, pipick upin ko na lang. Gagawin ko dito kukuha tsaka sa ground. Explain ko yung scenario na ano, ito, yung setup nila. Bali gagana lang yung fan. Gagana lang talaga yung fan. Automatic pa. Pero pag naka-on lang to, ibig sabihin pagka malamig pa, kahit switch mo to, walang mangyayari. Putik. Tapos wala, yun lang talaga yung positive yata ito. Hindi, positive ba yun? Hindi, negative nga yung tinrigger. Ayan o, negative. Yung blue nilagay sa ground, yung green pinasok dun sa switch, tapos papunta dito. Bali si switch niya nga negative. Kaso mangyayari lang yun tuwing ano, mangyayari lang yun tuwing isi-switch mo to. Pag switch mo to, saka lang siya mag-automatic. Putik. Yung switch, sinwitch, yung ground, ginround. Putik. Hanip na yan. Ito, medyo okay na ako dito. Ayusin na lang yung sa side stand. Ito, ayusin pa yung mga ganitong setup. Yan, medyo luminis na, diba? Kasi ganito yung original setup. Pero hindi yan yung original na ano, na rectifier. Yan yung original. Tapos nilagyan ko ng ground dito sa gitna. Yung wala eh. Gitna ng ano, radiator. Tapos tinakbo ko dito. Papunta dun sa negative supply. Negative supply punta dun, binigyan ng ground to. Binigyan ng grounding to. Para ito masusupply ng negative pag nag-trigger to. Naka-automatic na siya, fully automatic na siya. Nilagyan ko ngayon ng bypass galing dito tsaka dito. Itong dalawa yon. Hindi ko pwedeng gamitin to switch na to kasi meron palang positive na binigay ito. Hindi ko na ginamit. Ano yan, mapuputok lang yung fuse. Ayan, testing natin. Naka-on. Ito yung bypass ngayon. Pagka sinwitch ko to, this is for you. oh. Teka lang, nagbibideo ko. Yan. Tapos yung automatic, ito yun. Pakita ko paano nyo mag-check ng automatic. To, kuha kayo ng pagdidikitin nyo lang itong dalawa. Yan. Ganyan. Yan, okay na ako dito. Ito na lang ulit. Ito yung ano ko. Flash, ayan ba dito? Starter relay. Pwesto ko na lang. Wala na yung shootan niya dito eh. Merong reklamo si sir regarding dito sa neutral light. Tinanggal ko na eh. Ito pala yung neutral light na nakakabit dati. Ayan, yung kulay dilaw to. Tapos naging blue. Diretso dito, tapos yan. Ayan yung neutral light. Pag tinapaan ko yung, ay putik, nakatanggal eh. Pag tinanggal mo sa neutral kasi, slightly meron siyang nakasindi.
dumiretso yung ano, yung neutral na to, dumiretso dun sa taas. Na dapat nagkita sila dito eh. Ito may wire naman eh, naputol lang eh. Dapat ito na lang yung dinugtong nila papunta doon sa ilalim. Kasi ito nakakonekta to dito. Tapos naka-diode. Bali magagamit yun para sa start. Tapos yung isang linya papunta naman ng clutch. Bali bypass yun ha. Tuwing kakalabitin mo yung clutch na wala sa, hindi nakasindi yung neutral, mag-i-start pa rin siya. Pero hindi sisindi yung neutral light dapat. Yun yung trabaho ng diode dito. Ito yun. Sinubukan ko magpalit ng diode. Hindi pala yun yung problema. Ang problema pala nandito sa ilalim. Binaypasan ng wire. Bali tatanggalin ko yung linya dito. Babalik ko na lang yung original. Yung kasi yun yung tama. Babalik yung original. Ito, dito naman yung ano yung kulay naman eh. Difficult to understand naman. Tagalog muna. Yung susunod natin, pure English yun. Kailangan English tayo dun. Ito, inayos ko na yung... Binalik ko lang sa original setup eh. Okay naman, gumagana. Kahit yung side stand, gumagana eh. Binalik ko to. Tapos yung neutral switch. Ito, original naman eh. Nilagyan ko lang ng ano, ng ganyan, terminal I. Binalik ko lang yung original. Pinutol ko na yung linya na nilagay nila. Ito. Yan. Kulay yellow na naging blue. Galing dun. Pinutol ko na lang dyan. Hindi ko na hinahanap dun. Kasi masyadong maraming trabaho eh. Subject na kasi to for reharness eh. Pero ayun, papaganahin lang natin muna yung kung ano yung original niyan, na kung ano yung kaya. Yung CDI puro ano na rin, puro balat-balat na rin. Ayun, putik. Hindi kasi ready rin yung may-ari nito para dun sa ganung ano eh. Kasi hindi niya rin naman alam na ganito sitwasyon ng motor niya. Kaya papaganahin lang natin kung ano yung nandito. Ito, titipang ko na lang to. Okay naman na to eh, okay na siya. Na pati yung neutral light, hindi na namamatay yung, ay namamatay na pala yung ano. Yan. Dati hindi namamatay. Namamatay na. Tapos hindi siya may start pag nakakambyo. Hindi mo siya may start. I-start lang siya pag naka-neutral. Ay, pag sumindi neutral, wala siya i-start. Tapos mamamatayan pagka nakakambyo, tapos nakababa yung side stand. Ito, binalik ko na to. Yan, putik. Hanip na yan. Ito, kukopehin ko na lang itong kay Sir Harry na T-host. Ito, pinagluluwagan ko na. T talaga to yun. Gagawin ko siya bakal. Kasi wala na akong tanso. Okay. Okay. Yan. T talaga eh. Open natin to. Para dun sa ginagawa natin super force putik. Ingay na ito. Yan. Naghinang na lang ako ng ganito. Goodies naman. Ito, nahirapan ako doon sa T. Negative yung T kasi nakaano pala yun. Nakagantong posisyon. Kaya ayan, gumawa ako ng ganyan. Libre lait oh. Libre lait. Yan, ganyan oh. Taragis yan. Negative yung T. Hindi ano eh. Doon sa isang motor, pasok yung T. Pero parang sablay din yun. Batak siguro. Ganyan dapat siya eh. So, piturahan na lang to. Kakalawangin to eh. Ayan yun. Ayan yung idle. Hey. Ayop na idle yan. Tapos din ang photo. Nakapagod yun ah. Teka nga ilaw, masyado maliwanag. Nakakapagod.
Husay idol ah.